Hi there, it's me again, Nancy, and for today's video, sasagutin po na ang usual na tanong nila is kung paano magsimulang mag-work as freelancer or as virtual assistant. So, meron tayong 3-step na based din sa experience ko is ginawa ko siya, sinunod ko siya, kaya now I am working as a freelancer. So, first step for me would be prepare yourself. So, syempre, kailangan muna nating i-prepare ang sarili natin. Kailangan natin i-identify kung ano yung reason natin bakit tayo magtatrabaho online or as virtual assistant. Along the way or habang nag-learn ka na mag-virtual assistant, marami kang makakausap na tao, marami kang malalaman or matututunan din sa sarili mo na magiging isa din sila sa rason kung bakit along the way titigil ka or ma-reject ka or feeling mo madadown ka, kasi syempre hindi lahat ng tao is maiintindihan kung bakit ka nagdesisyon maging freelancer or mag-work as virtual assistant. Pero syempre, in spite of it all, kailangan talaga alam mo yung why mo bakit ka magtatrabaho online. Kasi once na alam mo yung rason mo kung bakit ka magtatrabaho online, syempre walang taong makakapigil sa'yo kasi syempre iba yung pinanggagalingan mo. So isa din dito sa topic na to is kailangan mo din i-prepare yung environment mo. What do you mean by environment? So syempre kung may family ka, kailangan ipaintindi mo sa kanila na mag-work ka as virtual assistant kasi syempre hindi lahat ng oras porket nandito ka sa bahay is available ka. So kailangan nilang maintindihan yon at kailangan mo din maintindihan or kailangan mo din gamayin or pag-aralan yung work schedule mo. Kasi for example, may instances na porket nag-work ka dyan is mayat maya ka din nila like tatanungin, kakausapin or whatever. Kasi syempre may working time ka na dapat di ka nai-istorbo. So another step or the second step for me is to prepare na your equipment. Kapag alam mo na yung rason mo bakit ka magtatrabaho online, syempre wala nang makakapigil sa'yo kasi I mean, wala nang makakapigil sa eagerness mo mag-learn. Kasi syempre, diba, ikaw mismo alam mo bakit kailangan mo magtrabaho online or bakit ka magtatrabaho online. So, next thing na is yung outer environment naman. Ibig sabihin, kailangan mo nang i-prepare yung equipment mo. So, ano nga ba yung mga equipments? Ako, nung nag-start ako, hindi ako nag-start using phone. Kasi, may laptop naman ako before na ginagamit kasi nag-invest talaga ako. Gusto ko talagang mag-VA na lang kasi you all know naman din, diba, sa sitwasyon ko, I'm a person with disability. So, pumasok sa isip ko na may hirapan ako magtrabaho sa labas. Tapos, nung yun na-involve na ako sa freelance, ayun na, parang mas na-enhance tuloy yung skills ko dito. Yeah, yun. So, kailangan mo na i-prepare yung equipment mo. Ako talaga nag-start ako using laptop. So, if you have laptop naman or wala kang idea kung ano yung dapat na gamitin mong laptop, depende na din yon sa skill na gusto mong pasukin. For example, if skill mo naman or may experience ka na before like working as an admin, so mga specs like at least i5 na yung minimum talaga ngayon eh. Kasi kung marami kang gagawin, admin ka, ibig sabihin marami kang i-open na tabs. So at least sana i5 yung minimum na meron yung or minimum na spec na meron yung computer mo. Tapos syempre na rin, depende din kasi yan eh. Like for example, if more into video editing or picture mga creatives ka, so syempre yun, i5, okay na siya at minimum 8 GB RAM. Kasi kung sabay-sabay kang maraming apps na ino-open, for sure magka-crash or maglalag na yan if i3 and then 4 GB RAM lang ang meron yung computer mo. So, if di ka naman marunong sa mga technicalities ng about lang mga i5 or anything, or everything like about sa computer, kung ano yung mas mabilis or mas magandang gamitin, depende sa skill mo. I would suggest you do Google, YouTube, kung ano yung mga usual technical aspect na dapat meron ang isang computer or laptop na magagamit mo as VA or as a freelancer. So yeah, for example naman din, kung sa cellphone naman, pwede kang mag-start as freelancer sa cellphone, pero yun yung time
I would suggest na dun ka palang nagli-learn. Pero kung gusto mo na talaga yung as in, mag-apply ka na, magtrabaho ka na, I would suggest, syempre, kailangan mo din talaga mag-invest. Kasi syempre, if you want higher income, then dapat maintindihan mo din na kailangan mong mag-invest talaga sa equipments. Mas mabigat yung kaya niyang gawin, ibig sabihin, mas marami kang magagawa, mas malaki yung income mo. Ganun lang siya talaga yung logic. And then, step 3. So, learn and earn. So, ako as freelancer, nung nag-start ako, talaga as in, talaga wala akong clue kung anong gagawin ko, ano yung skill na gusto kong pasukin. And then, yeah, yun. Talaga, dapat, if you want to be a freelancer, dapat ikaw yung tao na confident ka na kaya mong i-google lahat ng mga tanong na meron ka sa isip mo or yung mga na-encounter mo sa trabaho mo. For example, if may words ka na na-encounter na hindi mo alam yung meaning, ilista mo lang tapos i-google mo kung ano yung ibig sabihin nun. Or yung mga apps na mga how to use this, how to add this, how to calculate, lahat yan, for sure, may sagot niyan si Google at si YouTube para turuan ka. Kaya nga, dito talaga ang pinaka-importante is you never stop learning. Kasi syempre, dito dapat ikaw yung VA na yung initiative mo lagi para may matutunan ka or matutunan mo isang bagay is dapat di siya nawawala sa'yo. Dapat ikaw yung laging quick learner kung saan, syempre, bibigyan mo ng oras yung sarili mo na matuto ka magtrabaho online or gawan mo ng solusyon yung mga bagay na, for example, inutusan ka ni client tapos di mo pa siya nagawa before. Dapat mabilis kang mag-source ng mga solusyon kung saan doon papasok na yung skill mo na dapat maging resourceful ka. Kasi lahat naman ng tanong mo is meron na talagang sagot dyan si Google. Ang kulang na lang talaga is i-research natin or i-type natin doon tapos intindihin natin kung ano yung sagot ni Google. Yun. So, ayun, dito, every time you learn, kasi nga, di ba, first you need to learn and then you can remove the L and you earn. So, you need first to learn everything. Not really everything kasi hindi talaga natatapos ang learning. So, dapat maintindihan mo kasi yun talaga yung process na kailangan mo munang mag-learn bago ka mag-earn. So, yeah. So, sana nakapagbigay ako ng tips and information na makakatulong sa'yo para makapag-decide ka if gusto mo talaga mag-freelance. So, ayun guys, I'll see you again sa next video. Thank you. Pa-follow po. Thank you.